Good luck sa first day mo sa trabaho, anak. Wika kay Ceres ng kanyang ina. Ngayon ang unang araw ni Ceres sa trabaho bilang isang nurse sa St. Camillus Hospital, isang pribadong ospital sa Metro Manila. 5 buwan nang nakararaan mula nang maging isang ganap na registered nurse si Ceres. Nang makuha ang lisensya ay agad siyang nag-apply ng trabaho sa isa sa mga ospital sa Maynila at sa kabutihang palad ay natanggap naman siya. Salamat, Nay. Hindi nga ako nakatulog kagabi sa sobrang excitement. Sagot ni Ceres sa ina. Bata pa lang si Ceres ay pangarap na niyang maging isang nurse. Hindi siya makapaniwala na sa edad na 27 ay natupad ang pangarap niyang yon. Ilang taon kasi siyang na-delay sa pag-aaral dahil kinailangan niyang pansamantalang huminto upang paunahing makatapos ang nakababatang kapatid. Panganay si Ceres sa 2 magkapatid. Nang pumanaw ang kanilang ama ay napilitan siyang magtrabaho upang tulungan ng kanyang ina na pag-aralin ang bunso niyang kapatid na si Celine. Nang makagraduate ng kolehiyo at makapagtrabaho si Celine, ay ito naman ang tumulong kay Ceres na makapagtapos ng pag-aaral. Sa kasalukuyan, nasa Japan na ang kapatid niyang si Celine at nagtatrabaho bilang isang teacher. Naku anak, baka naman antukin ka sa duty mo ha? Wika kay Ceres ng ina. Hindi po, Nay. Ang taas kaya ng energy level ko. Daig ko pang nika-energy drink. Nakangising sagot niya. O siya, huwag mong kalimutan tong tanghalian mo. Meron ding sandwich dyan. Anito at inabot ang lunch bag na inihanda nito para sa kanya. Salamat, Nay. The best ka talaga. Gagalingan ko sa trabaho para sulit tong lunch na pabaon mo sa akin. Malapit si Ceres sa kanyang pamilya. Ngayong sila na lang ng ina ang nasa bahay dahil pumanaw na ang ama at nasa ibang bansa ang kapatid, lalo pa siyang naging malapit sa ina. Dating office clerk ang nanay ni Ceres, subalit ngayon ay hindi na ito nagtatrabaho at nasa bahay na lang kasama ang alagang pusa. Ingat kayo ni Milo dito sa bahay ha, anya pa sa ina bago ito hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ng 30 minutong biyahe ay nakarating si Ceres sa St. Camillus Hospital. Sandali siyang huminto sa entrance at malaki ang ngiting pinagmasdan ang malaking signage ng ospital. This is it, Pansit, Ceres. Your first day at work. Wika niya sa sarili bago tuluyang pumasok sa ospital. Malaki ang ngiting binati niya ang guard bago dumiretso sa HR department para sa kanyang orientation. Doon ay nakilala niya ang mga bagong nurse at health professionals na bagong hire ng ospital. Pagkatapos ng orientation ay dinala sila nito sa kanya-kanyang departamento kung saan sila maa-assign. Good morning, Miss Castillo. Bati kay Ceres nang nagpakilalang si Nurse Frances Santos, ang head nurse ng outpatient department kung saan siya naka-assign. Ipinakilala din siya nito sa mga makakasama niyang nurse sa naturang departamento. Good morning po. I'm Ceres Castillo. This is my first job after passing the board exam. Nice to meet you po. Sana maging magkaibigan tayong lahat. Wika niya sa buong nursing staff ng outpatient department. Bata pa lang ay palakaibigan na talaga si Ceres. Sa katunayan, madalas siyang bigyan ng Most Friendly Award noong nag-aaral pa siya. Ilang taon ka na, Ceres? Mukha ka ng 18. Tanong sa kanya ng nurse na si Alex. 18? Grabe naman. 27 na talaga ako. Hindi halata, Ceres. Ang baby face mo. Nadagdagan na naman ng magagandang nurse dito sa department natin. Wika naman ni Maha. Salamat po. Kaya pala bagay ako dito sa OPD kasi magaganda at gwapo kayong lahat. Sagot niya na ikinatawa ng mga ito. May boyfriend ka na, Ceres? Kung wala, anong type mo sa lalaki? Tanong ulit ni Alex. Wala akong boyfriend. Wala rin naman akong type in particular. Basta yung lalaking kayang baliktarin at yanigin ng mundo ko. Kapag dumating ang lalaking yun sa buhay ko, saka lang ako magkaka-love life siguro. Sa ngayon, work muna. Sagot niya na muling ikinatawa ng ilan sa mga ito. Agad niyang nakasundo ang mga makakasama sa trabaho. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, tinuruan siya ng head nurse ng magiging trabaho niya bilang OPD nurse. Kalaunan ay naging abala siya sa pag-a-assist at pag-oobserba sa mga ginagawa ng mga katrabaho. Nang araw na yon, sumama siya kay Nurse Maha sa pag-a-assist sa mga dumarating na pasyente sa OPD. Sino itong nurse na kasama mo, Nurse Maha? Tanong ng isang matandang pasyente. Kuryoso itong nakatingin kay Ceres. Si Nurse Ceres si Nanay, bagong nurse namin dito sa OPD. Ceres, si Nanay Lani, regular patient na siya dito sa St. Camillus.
Si Dr. Santos ang doktor niya. Ani Maha sa kanya. Ngumiti kay Ceres ang matandang pasyente. Ang ganda-ganda mo naman, iha, at mukhang bata pa. Akala ko, estudyante ka pa lang na nagte-training. Ay, salamat po, Nay. Pero matanda na po ako. Pwede na nga mag-asawa eh. Pabirong sagot niya na ikinatawa din ito. Sa sumunod na araw ay patuloy si Ceres sa pag-a-assist sa mga kasamang nurse. Unti-unti din niyang nakikilala ang mga doktor ng naturang ospital na nakakasalamuhan nila sa trabaho. Pati pala yung mga doktor dito sa ospital ang babait. Wika niya kay Maha habang naglalakad sila ng babae sa hallway. Dahil halos magkaugali sila at magkasing edad sila nito ay agad niya itong nakasundo. Ay oo, mababait ang mga doktor dito sa ospital. Ilan lang yung masungit. Sagot ni Maha. Talaga? Sino naman yung masusungit na yan? Pa-share naman ng pangalan para ready ako. Kuryosong tanong niya. So far, lahat ng nakikilalang doktor ni Ceres ay pawang mababait. Palangiti pa ang mga karamihan sa mga yon. Alam mo kung sinong doktor ang pinakakinatatakutan ng mga nurse dito? Si Dr. Salvatore. Wika sa kanya ni Maha sa mas mahinang boses. Dr. Salvatore? Oo, si Doc Adam Salvatore. Pulmonary doctor siya. Sikat yun dito sa St. Camillus girl. Kasi naman sobrang gwapo. Pero sobrang sungit din. Talaga? Sobrang gwapo? Naiintrigang tanong niya. Oo, lagi yung nagiging crush ng mga bagong nurse pero kapag nakatikim na sila ng kasungitan ni Doc, wala na. Sinusumpa na nila. Masungit talaga siya? Oo, lalo na sa mga bagong nurse na tulad mo. Ilang nurse nang napaiyak nun ni Doc. Yung iba pa nga, nag-resign dahil sa kanya. Bawal kasi ang magkamali sa kanya. As in, ultimo sobrang liit na pagkakamali, hindi niya palalampasin. Ganon? Nakakakaban naman palang makatrabaho siya. Kay Lord nga pwedeng magkamali, sa kanya hindi. Natawa si Maha. Siguro next week makikita mo na dito si Doc. Nakalib kasi siya ngayon eh. 2 araw pang nakalipas ay mag-isa nang gumagawa ng mga trabaho si Ceres at hindi na kailangan pa ng supervision. Alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang duty niya sa ospital. Subalit alas 6 pa lang ay nasa ospital na siya. Pagdating naman ng hapon, alas 5 na siya nakakalabas. Bye, Ceres! Wika sa kanya ng katrabahong si Nurse Joanne nang matapos ang duty niya. Bye po! See you tomorrow! Anya sa mga kasama bago nagsimulang maglakad patungo sa elevator. Nagmamadali siyang umuwi ng araw na yon dahil kailangan niyang dumaan sa pet shop para bumili ng pagkain ng pusa nila. Nagtitipa siya ng reply sa mensahe ng kanyang ina habang naglalakad, kaya hindi niya sinasadyang mabunggo ang kasalubong na lalaki. What the hell, miss? Pagalit na wika ng isang baritonong tinig. Nag-angat ang dalaga ng tingin sa kaharap, at ganoon na lamang ang pag-awang ng mga labi ni Ceres nang tumambad sa kanya ang pinakagwapong mukha ng lalaki na nakita niya sa buong buhay niya. Mukha siyang anghel. Galit na anghel. Wika niya sa sarili. I'm sorry, sir. Doc. Hinging paumanhin ni Ceres sa kaharap nang mapagtantong naka-lab coat ito. Namutla siya nang makita ang mansya ng kape sa puting coat ng lalaki. At tila lalong nawala ng kulay ang mukha niya nang mabasa ang pangalan na nakasulat sa coat ng kaharap. Dr. Salvatore. Dr. Salvatore? Oh my God, siya si Doc Adam Salvatore. Ang kinatatakutang doktor ng buong nursing department. Anya sa isip. Doc Adam, Doc Salvatore. I'm sorry po, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Wika niya habang patuloy na nakatingin sa coat nito na bahagyang natapunan ng laman ng hawak nitong kape. Are you a nurse here in the hospital? Kinagat ni Ceres ang ibabang labi at nag-angat ng tingin. Sumalubong sa kanya ang matalim na mga mata nito. In fairness, ang ganda ng mga mata niya. Segue ng isang parte ng utak niya. Sa kabila ng tila nakamamatay na tingin ng lalaki, ngumiti si Ceres dito. Yes, Doc. Bagong nurse ako dito sa St. Camillus. Naka-assign po ako sa OPD. Ceres Castillo. Miss Castillo, why are you using your cellphone on duty? Matalim na putol nito sa kanya. Doc, as far as I know, wala namang hospital policy na bawal kaming mga nurse na gumamit ng cellphone kapag oras ng trabaho. At saka tapos na ako sa duty. Pauwi na po ako. Medyo nagmamadali lang ako kaya hindi kita napansin.
Is there a valid excuse? Nagmamadali ka kaya hindi ka aware sa paligid mo at nabanggo mo ako. Ano kung pasyente ang naksidente mo? Napanguso si Ceres. Dok, alam kong nagkamali ako. Kaya nga po nagsisorry ako. Pero ikaw din naman, Dok. Lalong tumalim ang tingin nito. Anong ako? Kung aware ka rin sa paligid mo, Dok, edi sana naiwasan mo rin ako. Wika niya bago pa mapigilan ang sarili. Itinuro niya ang hawak din nitong cellphone sa isang kamay. Nagsa-cellphone ka rin, Dok, oh. I'm reading a patient's case on my phone. Yun nga, Dok. Iwasan mo rin magbasa habang naglalakad para iwas aksidente. Nang mapansin ang pagdilim ng mukha ng kaharap ay kumambyo siya para bawiin ang sinabi. Pero Dok, ako talaga yung may kasalanan. Sorry po. Kung gusto mo, lalaban ko na lang yung coat mo tapos ibabalik ko bukas. Get out of my way, Miss Castillo. Sa halip ay putol sa kanya ng kaharap. Dok? Ang sabi ko, umalis ka sa harap ko. Ulit nito sa mas madiing boses. Ito po, Dok, aalis na. Sorry po ulit. Anya at tumabi upang makadaan ng lalaki. Agad na nilagpasan siya ng masungit na doktor. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niyang itinapon nito ang hawak na kape sa nadaan ng basurahan bago ito tuluyang nawala sa paningin niya. Really, Ceres? Sa lahat pa talaga ng mababangga mo, si Dr. Adam sungit pa talaga? Kastigo niya sa sarili. O Ceres, hindi ba nagmamadali kang umuwi? Bakit nandito ka pa? Tanong sa kanya ng katrabahong si Joanne na nadaanan siya. Ang sungit pala talaga ni Doc Salvatore. Sa halip ay wika niya rito. Bakit? Anong nangyari? Binati mo ba? Naku, nakasalubong ko mukhang sobrang bad trip. Hindi nga ako napansin kaya hindi ko na binati. Nakangusang ikinwento niya rito ang engkwentro nila ni Dr. Adam Salvatore. Kaya pala mukhang sobrang bad trip. Ay naku, Ceres, mag-apologize ka ng maayos kay Doc. Baka isumbong ka nun kay Nurse Frances o di kaya sa HR. Anito na ang tinutukoy ay ang head nurse nila. Saan nga sa 5th floor ang office niya? Nakangusong tanong niya. Pagkatapos sabihin sa kanya na babae ang office ng masungit na doktor, ay agad siyang nagtungo ron. Fighting Ceres. Wika niya sa sarili. Humugod siya ng malalim na hininga bago kinatok ang pinto. Gerin. Narinig niyang sagot ng lalaki mula sa loob. Maingat na binuksan ni Ceres ang pinto ng opisina. Tumambad sa kanya ang binata sa likod ng mesa nito. Hindi na nito suot ang puting coat na natapunan ng kape. Tila bahagyang nagulat ang lalaki nang makita siya. Subalit agad na kumunot ang noo nito. What are you doing here? Sa lubong ang kilay na tanong ni Adam. Alanganing ngumuti si Ceres sa doktor at maingat na lumapit sa mesa nito. Doc, gusto ko lang mag-apologize properly. Pasensya na kanina, pati dun sa nasabi ko. I swear, competent po akong nurse kaya huwag niyo sana akong isumbong sa management dahil sa nangyari. Alam mo ba, Doc? Bata pa lang ako, pangarap ko nang maging nurse at magtrabaho sa ganitong ospital. Finally, after 27 years, natupad yung pangarap ko. Kaya please, Doc, wag mo po akong ipapatanggal sa trabaho. Promise, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Kung gusto mo ng bagong kape, ibibili kita. I don't need a coffee, Miss Castillo. Kunot ang noong putol sa kanya ng lalaki. Bagong coat, Doc? No. Gusto mo, laban ko na lang yung coat mo? Magaling ako maglaba, Doc. O pwede rin dalhin ko sa laundry shop kung wala kang tiwala sa akin. No. Anong gusto mo, Doc? Wala. Napanguso siya. Talaga, Doc? Wala talaga? Just do me a favor. Leave me alone. Ano, Doc? You're a registered nurse. Siguro naman naintindihan mo yung sinabi ko. Do I have to repeat everything I said? O gusto mong Tagalogin ko pa sa'yo? Try mo kaya Bisayain, sir. Carry mo kaya? What? Ngumuso siya. Joke lang, Doc. Siyempre naiintindihan ko naman yung sinabi mo. Gusto ko lang naman kasing malinaw. Pero last na po bago ako umalis. Gusto kong i-clear kung okay na tayong dalawa. Goods na tayo? What? Ngumiti si Ceres. Okay na tayo, Doc? Wala kang bad blood sa akin? Hindi ka nagalit sa akin? Hindi mo ko isusumbong sa management? Hindi ako ganun kababaw para dalhin to sa HR. So okay na nga tayo, Doc? Tila napipilitan at nauubusan ng pasensyang tumango ito. Yeah, now leave. Matamis na ngumiti si Ceres sa lalaki. Thank you, Doc.
Alam mo, ikaw ang pinakagwapong doktor dito sa St. Camillus. Napakurap ang doktor bago muling nagsalubong ang kilay. Leave, Miss Castillo. Ito na po, Dok. Aalis na. Thank you. Ingat po sa pag-uwi mamaya. Anya bago tuluyang lumabas ng opisina nito. Paglabas niya ay nagpakawala siya ng hininga. Ang gwapo niya talaga. Pero ang sungit. Humingiti kaya siya? Paano kaya siya makitungo sa mga pasyente niya? Bubulong-bulong na wika niya sa sarili habang palabas ng ospital. Dahil inabutan na siya ng traffic sa daan, ay pasado 6:00 ng hapon na siyang nakauwi. Bakit ngayon ka lang, Ceris? Kanina pang hinihintay ni Milo ang pagkain niya. Wika ng ina niya habang hawak ng alaga nilang pusa. Ngumuso siya at inilahad sa ina ang nangyari sa ospital na dahilan ng pagkaatras ng pag-uwi niya. Mabuti naman at okay na kayo ng doktor na yon. Oo nga po eh. Buti malakas ang charm ko, Nay. Pabirong sagot niya. Saka di ko siya lulubayan hanggat hindi niya sasabihin na okay kami. Ayoko magkaroon ng kaaway sa trabaho. Pero alam mo, Nay, ang gwapo talaga ni Doc Adam. At ang bata pa. Siguro nasa early 30s lang siya. Yun nga lang, ang sungit talaga. Kung hindi lang makapalang mukha ko, baka umiyak na ako sa harap niya kanina. Nag-angat ng kilay ang ina. Ngayon ka lang nagwapuhan ng ganyan sa isang lalaki, anak ah. Crush mo yung Doc Adam na yan? Ngumuso siya. Oo sana kung mabait. Kaso hindi kaya pass, Nay. Gwapo nga siya pero ubod naman ng sungit. Di bale na lang. Mas gusto ko pa dun sa pangit pero mabait. Ay naku anak, hindi naman ako payag na pangit ang maging manugang ko, no? Ang ganda ng lahi natin kaya deserve mo ng gwapong mapapangasawa. Natawa na lang siya sa sinabi ng ina. Ano, Nay? Okay lang sa'yo na masama ang ugali basta gwapo, ganon? Abay, syempre humanap ka ng gwapo at mabait. Marami pa dyan. Maganda ka naman kaya siguradong makakahanap ka, anak. Anang ina na muling itinatawa niya. Kinabukasan, nagsimula ang bagong araw ni Seri sa trabaho. Patungo siya sa radiology department na nasa 6th floor ng ospital nang makasabay niya sa elevator si Doc Adam. Good morning, Doc. Malaki ang ngiting bati niya sa lalaki pagpasok niya sa elevator. Sila lang ng binata ang sakay niyon. Isang tipid na tango ang isinagot sa kanya ng doktor. Ang fresh niya at ang bango pa. Anya sa isip habang pasimpleng pinagmamasdan ng kasama. Walang good morning, Doc. Hindi ba good ang morning mo? Tanong niya bago pa napigilan ang sarili. Bumaling sa kanya si Adam. Ngayon ay nakakunot na ang noo nito. Don't ruin my day by asking unnecessary questions, Miss Castillo. Napanguso si Ceris. Ay, sorry, Doc. Nagtatanong lang naman po ako kasi magandang umaga ko. Good for you. Bahagyang nakaangat ng kilay na wika nito. Bumukas ang pinto ng elevator sa 5th floor. Mula roon ay lumabas ang lalaki. Have a nice day, Doc. Pahabol na wika niya bago sumara ang elevator. Nang maiwang mag-isa ay napanguso si Ceris. Ang sungit naman talaga. Parang nagtanong lang kung good ba ang morning niya eh. Pero in fairness, ang bango niya ah. Ano kayang pabango niya? Wala sa sariling napangiti siya nang maalala ang amoy ng gwapo, subalit masungit na doktor. Pagdating ng lunch break ay bumaba si Seri sa cafeteria para doon mag-lunch. Hindi siya nakapagbaon dahil hindi nakapagluto ang kanyang ina. Masama kasi ang pakiramdam nito. Masarap pala ang mga pagkain dito sa cafeteria. Wika niya kay Maha na kasama niya sa mesa. Oo, kaso medyo mahal kaya hindi ako dito laging kumakain. Sagot ng kasamang nurse. Napansin niyang karamihan sa mga katrabaho ay sa labas ng ospital kumakain, samantalang ang iba naman ay may baon tulad niya. Bago sila bumalik sa trabaho ni Maha ay niyaya siya ng babae na bumili ng kape. Nurse Maha, alam mo ba kung anong iniinom na kape ni Doc Adam? Tanong ni Seri sa babae. Hindi, mukha bang alam ko kung anong iniinom na kape ni Doc Sungit? Si Nurse Frances baka alam niya. Anito na ang tinutukoy ay ang head nurse nila. Bakit? Bibigyan mo ng kape si Doc? Oo, papalitan ko sana yung kape niya kahapon. Black coffee na lang. Mahilig siguro yun sa mapait dahil sa ugali niya. Mahina silang natawa ng babae. Sa huli ay black coffee nga ang binili niya para kay Doc Adam Salvatore. Sa halip na bumalik sa OPD ay nagtungo siya sa 5th floor kung saan naroon ang opisina nito. Naglalakad siya sa hallway nang makasalubong niya ang doktor. Hi, Doc Adam.
Buti nakasalubong kita. Nakangiting bati niya sa lalaki. What? Do you have business with me, Miss Castillo? Kunot ang noong tanong nito. Nakangiting inabot niya rito ang cup ng kape. Binilhan kita ng kape, Doc. Kapalit ng kape mo kahapon. Hindi ko kailangan ng suhol, Miss Castillo. Di naman to suhol, Doc. Galing kasi ako sa baba tapos bumili ako ng kape. Idinamay na kita. Sige na, tanggapin mo na para hindi masayang ang pera ko. Saka sabi mo okay na tayo, di ba? Eh di dapat tanggapin mo tong kape na binili ko para sa'yo. Kunot pa rin ang noong tinanggap nito ang kape. Bahagya nitong inamoy yon bago bumaling sa kanya. Is this Americano? Nakangiting tumango siya. Oo, Doc. Hindi ko alam kung anong paborito mong kape kaya hinulaan ko na lang. Umangat ang kilay nito. At bakit Americano ang hula mo? Kasi Doc, medyo masungit ka, distrikto. At laging seryoso kaya parang mahilig ka sa black coffee. Yung mapait saka matapang. Ubod ng sungit talaga ang gusto niyang sabihin, subalit baka magalit sa kanya ang lalaki kapag yun ang sinabi niya. Well, tama ba ako, Doc? Black coffee ang paborito mo? Nakangiting untag niya. No. Ha? Talaga? Mali pala. Anong paborito mo, Doc? Ayoko nang masyadong mapait. I always drink my coffee with sugar. Napaawang ang mga labi ni Sari sa sagot nito. Mahilig ka pala sa matamis, Doc? Seryoso ba? Close ba tayo para magbiro ako sa'yo? Sorry, Doc. Hindi kasi halata sa'yo na mahilig ka sa matamis. Nag-angat ito ng kilay. That's a reminder for you to not judge a book by its cover, Miss Castillo. Anyway, thanks for this. Anito at nilagpasan siya. Sinundan ni Ceres ng tingin ang masungit na doktor. Hindi talaga halata na mahilig siya sa matatamis. In fairness, marunong naman pala siyang mag-thank you. Nakangiting bumalik sa trabaho si Ceres. Bago matapos ang shift niya ay nag-print siya ng listahan ng mga doktor na may outpatient check-up schedule sa susunod na araw. Natigilan siya nang makita ang pangalan ni Doc Adam. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang schedule nito sa OPD bukas. Pati kaya sa mga pasyente ganun siya kasungit? Naku, takot din siguro mga yun kay Doc. Baka sa halip na sabihin ng pasyente ang masakit, sabihin na lang nila okay lang sila. Anya sa isip. Kinabukasan, relax ang simula ng araw ni Ceres dahil konti lang ang mga pasyente. Kaunti lang kasi ang mga doktor na may schedule ng araw na yon. Nurse, saan nga dito ang pulmonary department? Tanong kay Ceres ng isang matandang outpatient na nakasalubong niya sa hallway. Galing siya sa CR at pabalik na sana sa OPD. Ay lo, sa 5th floor po yun. Kayo lang po mag-isa? Wala po kayong kasama? Wika niya sa matanda. Ako lang mag-isa at pare-parehong abala ang mga anak ko. Kaya ko naman, sadyang makakalimutin na lang. Medyo nakakalito kasi itong ospital. Bahagyang natawang sagot nito. Sa 5th floor po yung pulmonary department. Halika lo, samahan na kita doon. Talaga iha? Naku, salamat ah. Wala po yun. Sino bang doktor niyo, lo? Tiningnan niya ang patient record na hawak nito. Natigilan siya nang makita ang pangalan ng doktor nito. Si Doc Adam. Oh, si Doc Adam pala. Kamusta naman po siya, lo? Ay, mabait yun si Doc. Saka magaling magpaliwanag. Napakurap si Ceres. Talaga po, lo? Mabait si Doc Adam? Adam Salvatore? Baka naman ibang Adam ang tinutukoy niya. Pero isang Adam lang naman ang kilala kong pulmonary doctor dito sa St. Camillus. Anya sa isip. Oo, si Doc Adam Salvatore. Bukod sa magandang lalaki ay mabait pa. Kung walang nobyo ang apo ko, irereto ko sana kay Doc. Sabi kasi ni Doc, binata pa siya. Pagpapatuloy ng matanda. Siya naman ay nanatiling gulat habang nakikinig sa kasamang pasyente. Paglabas nila ng elevator ay iginian niya ito sa opisina ni Doc Adam. Subalit bago pa sila makakatok ay bumukas na yon at iniluwa ang binata. As usual, napakagwapo pa rin ito sa suot na puting shirt at itim na slacks. Good morning, Doc. Sana natatandaan mo pa ako. Pinakulayan kasi ng ano kong buhok ko para daw magmukha akong bata. Bati ng matandang kasama niya kay Adam. Ngumiti ang doktor sa matanda. Oo naman tay, lalo kang ang bumata ah. Pero sa susunod na buwan pa ang follow-up check-up mo, hindi ba? Oo, Doc, pero magpapacheck up na sana ako ngayon dahil isasama ako ng anak ko sa probinsya sa susunod na linggo. Baka abutin kami ng 3 buwan dun. Sige po tay, pakihintay na lang po ako sa opisina ko. Nandun ang sekretary ko.
Kailangan ko lang bumaba sa pharmacy sandali. Babalik din ako agad. Wika ni Adam sa matanda. Gustong mapaawang ang mga labi ni Ceres. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihang trato ni Doc Adam sa pasyente. Nakangiti ito at malumanay ang boses. Sige Doc, maraming salamat. Sagot ng matanda kay Adam. Ngumiti ang doktor sa pasyente nito bago ibinaling ang tingin kay Ceres. Mula sa pagkakangiti ay bahagyang kumunot ang noon nito. Miss Castillo, do you have a business with me? Akmang sasagot si Ceres subalit inunahan siya ng pasyenteng kasama. Ay Doc, sinamahan ako ni Nurse Ganda dito sa opisina mo. Wika ng matanda bago bumaling sa kanya. Salamat ulit, Iha. Wala po yun, Lo. Sige po, babalik na po ako sa OPD. Bumaling siya kay Doc Adam. Bababa ka rin, Doc. Sabay na tayo sa elevator. Tipid na tumango ang doktor bago nagsimulang maglakad. Sinabayan ni Ceres ang lalaki hanggang makarating sila sa elevator. Pinindot nito ang third floor pagkatapos ay ang second floor kung saan naroon ang OPD department. Pasimple siyang bumaling sa kasamang doktor. Marunong naman pala siyang ngumiti. Bakit pagdating sa aming mga nurse ang sungit niya? Hindi kaya may ex-girlfriend siyang nurse na nanakit sa kanya? O kaya may nurse na nambasted sa kanya? Pero in fairness naman, lalo pala siyang gumagwapo kapag ngumingiti Wika ni Ceres sa isip. Wala sa sariling napangiti siya. What are you smiling about? Untag sa kanya ni Adam na hindi niya napansin na nakatingin pala sa kanya. Wala Dok. Ano kasi, napansin ko lang mas gwapo ka kapag ngumingiti ka. Tila natigilan ito sa narinig. Subalit agad ring kumunot ang noo. What? Sabi ko, Dok, ang gwapo mo pala kapag ngumingiti ka. Ano, Dok? Hindi ka na nakakaintindi ng Tagalog? Gusto mo Englishin ko pa? Pwede ring Bisaya o kaya Kapampangan. Stop it, Miss Castillo. Mumuso siya. Ito naman si Doc, pinuri na nga ayaw pa. Pero seryoso walang halong bola. Mas gwapo ka kapag ngumingiti kaya sana ngumiti ka na lagi. Saka para rin hindi ka magkaroon agad ng wrinkles. Ang ganda pa naman ng skin mo, Doc. Halatang kutis mayaman. Napansin niya na bahagyang kumibot ang labi ng lalaki. Oy, si Doc, parang ngingiti na. Tukso niya. Tila sasagot pa ito nang bumukas na ang elevator sa third floor. Ay, dito ka na, Doc. Sige na, see you. Basta sana sundin mo yung advice ko na lagi kang mag-smile. Anya paglabas nito ng elevator. Masayang bumalik si Ceres sa trabaho. Nang hapong yon, bago siya umuwi ay kinausap siya ng head nurse tungkol sa medical outreach program ng ospital nila na magaganap sa susunod na Sabado. Gusto mong sumama, Ceres? Sa Pampanga lang naman. Konti lang ang sasamang nurse dito sa OPD pero mababait naman yung ibang mga makakasama nyo. Wika pa ng head nurse. Sige po, Nurse Frances, sasama ako. Sagot niya. Isa sa mga gustong maranasan ni Ceres bilang isang nurse ay ang makapagbigay ng serbisyo sa mga kapuspalad at mga nasa lugar na bihirang maabot ng tulong medikal. Sino po mga doktor na kasama natin? Kuryosong tanong niya sa supervisor. Hindi pa finalize ang lahat ng kasama. Pero yung mga sigurado na ay si Dr. Vega, Dr. Samson, and Dr. Victores, pati rin si Dr. Salvatore. Si Doc Adam Salvatore kasama rin? Pangungumpirma niya. Tumango ang head nurse. Yes, madalas talagang sumasama sa mga medical mission si Doc Adam. Wow, mabuti pala ang puso ni Doc. Well, kung sa bagay, ang bait nga niya sa pasyente kanina. Anya sa isip. Kinabukasan ng umaga, muli ay nakasabay ni Ceres sa elevator si Doc Adam Salvatore. Good morning, Doc Adam. Malaki ang ngiting bati niya sa lalaki. Inaasahan na niya na tatanguan lang siya nito, kaya nabigla siya nang magsalita ang doktor. Morning, Miss Castillo. Napakurap siya sa pagkamangha bago bumalik ang kanyang ngiti. Wala pa rin kasamang smile, Doc? Don't push it. Kunot ang noong baling nito sa kanya. Sige na nga, wag na. Bukas na lang, baka meron na. I won't be here tomorrow. Ay, bakit, Doc? Absent ka? It's Saturday tomorrow, Miss Castillo. Bahagya siyang natawa. Ay, nawala sa isip ko, Sabado na pala bukas. Happy weekend sa'yo, Doc. Oo nga pala, sabi ni Nurse Frances, kasama ka pala sa medical mission sa susunod na Sabado. Kita-kits sa Pampanga, Doc. You're going to? Nakangiting tumango siya. Oo, Doc. Nung college pa ako, mahilig na talaga ako sumama sa mga outreach program ng school namin.
Tapos syempre, ngayong licensed nurse na ako, hindi ko naman palalampasin yung mga ganitong pagkakataon na makatulong at makapagbigay ng serbisyo sa ibang tao. Excited na nga ako sa Sabado eh. That's good, Miss Castillo. Ikaw, Doc, sabi ni Nurse Frances, madalas ka ring sumama sa mga medical outreach program. Hindi halata sa'yo, Doc. Umangat ang makapal na kilay nito. I told you, do not be a judger, Miss Castillo. Napanguso siya at bahagyang natawa. Oo nga, Doc. Akala ko nga hindi ka marunong umiti. Pero tingnan mo, mali pala ako. Napahinto siya nang bumukas na ang elevator. Good luck sa araw mo, Doc. Sa halip ay wika na lang niya sa doktor. Hindi niya inaasahan na biglang bumaling sa kanya ang lalaki at tipid ng umiti. Ikaw din, Nurse Aries. Laglag tuloy ang panga niya nang maiwan siya sa elevator. Umiti siya sa akin at tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi makapaniwalang wika niya sa sarili. Buong maghapon ay maganda ang mood ni Seri sa trabaho. Hindi na sila muli pang nagkita ni Doc Adam sa maghapong yon, subalit hanggang pag-uwi ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa mukha niya. Ang ganda ng ngiti ng anak ko ah, may maganda bang nangyari sa trabaho? Usisa sa kanya ng ina pagdating niya sa bahay. Ngumisi siya sa ina. Kasi naman Nay, yung masungit na doktor na lagi kong nakakwento sa'yo, finally ngumiti na rin siya sa akin. Well, hindi naman full-blown ng ngiti pero pwede na. Tapos for the first time, tinawag niya akong Nurse Aries. Talaga? Oo, Nay. Nagulat nga ako eh. Bigla ay niyakap niya patagilid ang ina. Nay, ang ganda pala ng pangalan na binigay mo sa akin. Narealize ko nung binanggit ni Doc Adam kanina. Bumaling sa kanya ang ina. Umamin ka sa akin. Crush mo talaga ang doktor na yon, ano anak? Oo, Nanay. Tama ka. Crush ko nga si Doc Adam. Ewan, biglang nagbago ang tingin ko sa kanya nung nakita ko kung paano siya magtrato ng pasyente. Feeling ko hindi naman siya totoong masungit. Baka may bad experience lang siya sa mga nurse kaya lagi siyang bad trip sa amin. Kapag close na kaming dalawa, tatanungin ko siya. Araw ng Lunes, 6:00 pa lang ng umaga ay nasa ospital na si Ceres. Pagkatapos niyang ilagay ang gamit sa locker ay bumaba siya para bumili ng kape sa coffee shop sa lobby ng ospital. Napakurap siya nang makita niyang nakapila sa counter ng coffee shop si Dr. Adam. Agad na pumasok siya at pumila sa likod ng lalaki. Good morning, Doc. Ang aga mo today ah. Nakangiting bati niya rito. Grabe, ang bango niya naman. Malapit ko na talagang tanungin kung anong pabango niya. Anya sa sarili. Nurse Aries. Tila na biglang bati sa kanya ng binata. Lalong lumapad ang ngiti niya. Yes, Doc. Ako nga to. Bakit ang aga mo dito sa ospital? I assisted with an emergency operation last night. Anong operation, Doc? Open lung surgery. 6-hour operation yun ah. Eh di wala ka pang tulog, Doc. Well, yes. I'm just about to go home. Hindi halata, Doc. Ang gwapo mo pa rin kahit puyat ka. Fresh ka pa rin at mabango. Napansin niyang kumibot ang labi ng binata. Tila ba pinipigilan nitong umiti. Doc, wag mo nang pigilan. Ang alin? Yung ngiti mo. Alam kong pangiti ka na eh. Dali na, Doc. Wag ka na mahiya. Libre kita ng kape kapag ngumiti ka. Kinindatan niya ito. Nagangat ito ng kilay. I can buy my own coffee, Nurse Aries. Eh di ako na lang ang ilibre mo ng kape, Doc. Fine. What do you want? Namilog ang mga mata niya. Ililibre mo nga ako? Hindi, Nurse Aries. Tinanong ko lang kung anong gusto mo. Mahimig sarkasmong sagot nito. Ngumisi siya. Ito naman si Doc. Di lang ako makapaniwala na ililibre mo ko. Pero mocha latte ang gusto ko with extra almond milk and whipped cream. Pagkatapos niyang sabihin yon ay saktong umalis na ang customer na nasa unahan ni Adam. Good morning, Doc. The usual po? Tanong ng staff ng coffee shop kay Adam na halatang kilala ang doktor. Yes, please. And one mocha latte with extra almond milk and whipped cream for Nurse Aries. Sagot ni Adam bago inabot ang card sa cashier. Hindi mapuknat ang ngiti niya nang mapagtantong inilibre nga siya ng kape ng gwapong doktor. Doc, thank you sa libre ah. Wika niya nang matanggap ang order nila. Don't mention it. I'll go ahead. Ingat ka pa uwi, Doc ha. Salamat ulit dito sa kape. Good luck on your day, Nurse Aries. Tipid ng ngiti ni Doc Adam bago lumabas.
Muli, naiwan siyang tulala sa coffee shop. Oh my God, hindi niya lang akong initian. Nilibre niya rin ako ng kape. Nangingiting wika niya sa sarili. Oh, bumili ka lang ng kape, ang laki na ng ngiti mo. Puna kay Ceres ng katrabahong si Maha pagbalik niya sa OPD. Ah, nakita ko kasi yung crush ko sa baba. Masayang sagot niya sa babae. Sino naman yung crush mo, ha? Nangiintrigang tanong nito. Secret. Ayaw niyang sabihin sa mga kasama dahil baka makarating yun kay Doc Adam. Isa pa, gusto niyang sarilinin muna ang moment nila ng gwapong doktor. Ang daya naman. Siguro doktor yan kaya ayaw mong may makaalam, no? Ngumisi na lang siya sa kasama at hindi na nagkomento pa. Kinabukasan, muli ay masayang pumasok si Seri sa trabaho. Ganito pala ang feeling kapag nag-e-enjoy ka sa trabaho mo, tapos may crush ka pa sa ospital. Parang ang saya-saya lagi ng umaga. Wika niya sa sarili. Subalit sa araw na yon ay hindi niya nakita si Doc Adam sa ospital. Ganoon din sa sumunod na araw. Hindi ko yata nakikita si Doc Adam. Hindi napigilang wika niya kay Maha habang naglalunch sila sa cafeteria. Ang alam ko, nasa Baguio si Doc. May pinuntahang medical symposium. Pero nandito yun sa Webes dahil schedule niya sa OPD. Kaya pala. Nakangusong sagot niya bago sumubo ng pagkain. Teka, wag mo sabihin si Doc Adam yung doktor na crush mo. Tila hindi makapaniwalang wika ng babae. Huwag kang maingay, Maha. Baka may makarinig. Ang gwapo nga nun ni Doc Adam, pero ang sungit-sungit naman. Di ba nasungitan ka na nun, tapos crush mo pa rin? Tila hindi makapaniwalang wika ni Maha sa mas mahinang boses. Hindi naman laging masungit si Doc Adam. Mabait naman siya sa mga pasyente niya. Oo, sa mga pasyente, maayos ang pakikitungo niya. Pero sa ating mga nurse, laging mainit ang ulo niya. Naku, asa pang bumait yun sa atin. Ha, bakit naman? Nagtatakang baling niya sa kasama. Tumikhim si Maha. Ito narinig ko lang sa mga senior nurse dito sa St. Camillus. May pasyente daw si Doc Adam na muntik nang mamatay dahil sa maling dosage ng gamot na naiturok sa pasyente. Yung nurse na yun natanggalan ng lisensya. Simula daw nun naging stricto at masungit na si Doc sa mga katrabaho niya, lalo na sa mga nurse dito sa ospital. Parang may galit na siya sa lahat ng mga nurse. Muntik nang mapasinghap si Seri sa nalaman. Ngayon ay naiintindihan na niya ang ugali ng doktor. Kaya kung ako sa'yo, Seris, ibang doktor na lang ang gawin mong crush. Huwag yang si Doc Adam. Malabong pansinin ka niyan. Ani Maha sa kanya. Crush lang naman, Maha. Wala namang masama doon. Depensa naman niya bago ipagpatuloy ang pagkain. Sa kabila niyon ay hindi nawala sa isip niya ang mga sinabi ni Maha tungkol kay Doc Adam. Araw ng Webes. Galing si Seri sa pharmacy nang makasalubong niya ang isang kapwa nurse sa OPD. Nurse Patty, okay ka lang? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong niya sa babae nang mapansin na umiiyak ito habang naglalakad. Tulad niya ay bagong nurse si Patty. Hindi lang sila nagkasabay sa orientation dahil may sakit daw ito noong unang araw ni Seri sa trabaho. Sorry, Nurse Seris. Hindi ko lang napigilan ng luha ko. Anang babae habang pinupunasan ng panyo ang basang pisngi. Anong nangyari? Galing kasi ako sa office ni Dr. Salvatore. Binigay ko kasi yung record sheet ng mga pasyente niya. Tapos nagalit siya kasi may nakita siyang correction sa record. Tinanong niya ako kung sino nagsulat ng record. Sabi ko ako. Ayun, pinagalitan niya ako. Sabi niya mag-resign na lang daw ako kung hindi ko kayang gawin ng maayos ang trabaho ko. Hinagod niya ang likod ng katrabaho. Baka mainit lang ang ulo ni Doc. Huwag mo dibdibin masyado yung mga sinabi niya. Aliw niya rito. Sa ilang linggong pag-oobserba niya ay mahiyain ng dalaga at sensitive. Kung tulad nito ang napagalitan ni Doc, siguradong iiyak nga ito. Salamat, Nurse Seris. Natatakot lang ako na baka isumbong niya ako kay Nurse Frances. Huwag ka mag-alala, susubukan kong kausapin si Doc mamaya. Close kayo ni Doc? Medyo close naman na siguro kami kasi inilibre niya ako ng kape, di ba? Ani Sari sa isip. Hindi naman masyado, pero nakakausap ko si Doc minsan. Sagot niya sa kaharap na nurse. Muli ay nagpasalamat sa kanya si Nurse Patty. Pagdating ng lunch break, mabilis na tinapos ni Seris ang pagkain pagkatapos ay dumiretso siya sa opisina ni Doc Adam. Wala ang doktor sa opisina nito kaya naghintay siya sa labas.
Nurse Ceres, anong ginagawa mo dito? Tanong ng binata nang dumating ilang minuto ang lumipas. Tila may nagwala sa dibdib niya nang sa wakas ay makita niyang muli ang doktor pagkatapos ng 2 araw. Ngumuso siya bago ngumiti sa lalaki. Hi Doc Adam, ang gwapo mo lalo ngayon ah. Balita ko, galing ka raw sa Baguio. May strawberries kang uwi? Meron. Mahilig ka ba sa strawberries? Ay, oo naman Doc. Bibigyan mo ako. I'll bring some tomorrow. Talaga Doc? Thank you. Ang bait mo naman. Lumaki ang ngiti niya, subalit agad siyang sumeryoso nang maalala ang dahilan ng pagpunta sa opisina nito. Oo nga pala, Doc. Gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Tanong nito nang sumunod siya rito sa loob ng opisina nito. Tungkol kay Nurse Patty, Doc. Nurse Patty? Who are you talking about? Yung OPD nurse na pinagalitan mo kanina, yung nagbigay sa'yo ng patient's record. Sa isang iglap ay nagsalubong ang kilay ng doktor. Oh, that incompetent nurse. Natigilan siya sa narinig mula kay Adam. Teka, Doc, grabe ka naman sa pagtawag ng incompetent nurse sa katrabaho ko. Nagkamali lang yung tao, incompetent na agad. Wala namang perfect na tao sa mundo. Lahat tayo nagkakamali. Seryoso at may bahid ng galit ang mukhang sinalubong ni Adam ang tingin niya. In this field, we can't afford to make mistake, Nurse Ceres. Lives are at stake, so I don't need incompetent people working with me. Alam ko naman yun, Doc, pero isang beses nang nagkamali, tatawagin mo ng incompetent. Hindi kami nagpakahirap mag-aral, nagsumikap na makapasa sa board exam, para pagdating dito sa ospital, insultuhin niyo lang ng mga doktor. Oo, mas mataas ang pinag-aralan yung mga doktor. Pero wala kayong karapatan na insultuhin kaming mga nurse. Hindi na nga nagrereklamo yung mga nurse dito na lagi kang masungit sa kanila. Tapos maliit na pagkakamali lang, wagas ka na kung maka-insulto. Oo, narinig ko yung usap-usapan na munti ka nang mamatayan ng pasyente dahil sa pagkakamali ng isang nurse. Pero Doc, hindi naman lahat ng nurse pare-pareho. Hindi naman kami yung nurse na nagkamali at nagkasala sa'yo. Kaya sana wag mong idamay ang buong nursing department sa galit mo sa taong yun. Kasi hindi naman kami robot, may emosyon rin kami. Nasasaktan kami kapag hindi magandang trato sa amin ng mga doktor na tulad mo. Naaapektuhan ang trabaho namin. Lumunok siya pagkatapos ng mahabang litanya. Yun lang, Doc. Sige, babalik na ako sa trabaho. Have a nice day. Hindi na hinintay ni Ceres na magsalita si Adam at dire-diretso na siyang lumabas ng opisina nito. Pagdating sa elevator ay napahawak ang dalaga sa muka. Bigla ay doon lang nag-sink in sa kanya ang naging litanya niya sa doktor. Shucks, nagawa kong sabihin ng lahat ng yun kay Doc Adam? Siguradong pati sa akin galit na rin siya. Wika niya sa sarili. Sa sumunod na mga araw ay iniwasan ni Ceres na makasalubong si Doc Adam. Bigla ay hindi niya alam kung paano ito pakikiharapan pagkatapos ng mga sinabi niya. Nagpapasalamat siya na hindi niya nakita ang doktor sa maghapon. Nurse Ceres, salamat ah. Wika sa kanya ni Nurse Patty nang lapitan siya nito bago matapos ang duty nila. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya sa babae. Kanina kasi nagkasalubong kami ni Dr. Salvatore. Tapos nagsorry siya sa akin tungkol sa nangyari kahapon. Talaga? Napaawang ang mga labing gagad niya. Kung ganun, effective pala mga sinabi ko sa kanya. Wika niya sa isip. Oo, sabi ni Dr. Salvatore, kinausap mo raw siya kahapon. Salamat, Ceres. Napangiti siya. Kung ganoon ay hindi naman pala galit sa kanya si Doc Adam. Bigla ay nawala ang pag-aalala niya. Wala yun. Alam mo, mabait naman talaga yung si Doc Adam. Meron lang siyang hindi magandang experience sa isang nurse na nakatrabaho niya before kaya masungit at stricto siya ngayon. Wika niya kay Patty. Nang gabing yun ay walang ibang laman ng isip niya kundi si Doc Adam. Dahil tuloy doon ay napuyat siya at nakalimutan pang mag-alarm. Pasado 4:00 na tuloy ng madaling araw nang magising siya. Mahinang napamura siya dahil 5:00 ang alis ng shuttle bus na sasakyan nilang mga sasama sa medical outreach program sa Pampanga. Daig patuloy niya ang ipo-ipo sa bilis ng pagkilos niya. Habang nagbibihis ay tinawagan na niya ang katrabaho na kasama rin sa medical mission ng araw na yon. Ceres, kanina pa ako text ng text sa'yo. Sasama ka ba? Ana Nurse Joanne sa kanya. Oo, sorry. Nalate kasi ako ng gising. Pero nagbibihis na ako. Pakihintay ako, please. Hala, sorry, Ceres.
Sabi kasi ni Nurse Dana, hindi ka namin hihintayin. Sakto nga alis na kami. Anito na ang tinutukoy ay ang head nurse na kasama nila at ang head organizer ng medical mission. Ano? Sinabi ko na kasi sa'yo na stricto si Nurse Dana. Ayaw na ayaw niya ng mga nalilate kaya dapat hindi ka nagpalit. Ganito na lang, narinig ko na mamaya pa aalis yung ibang doktor na kasama natin kasi may sarili silang mga sasakyan. Kung gusto mo talaga sumama, makisabay ka na lang sa kanila. Si Dr. Santos alas 6 pa daw aalis tapos dadaan pa dito sa ospital. Ganon din si Dr. Salvatore. Sige. Salamat. Susubukan ko makisabay sa kanila. Wika niya sa kausap bago ibinaba ang cellphone. Anak, kumain ka muna bago ka umalis. Alam mong hindi pwedeng walang laman ng sikmura mo. Kung hindi ka makakasama sa medical outreach na yan, siguradong may mga susunod pa naman. Marami pang pagkakataon. Kaya wag mo ikompromiso ang kalusugan mo. Wika sa kanya ng ina pagpasok niya sa kusina. Naabutan niya itong naghahanda ng almusal. May hyperacidity si Ceres kaya sanay siya na kapag umaalis ay laging may laman ng tiyan niya. Thank you, Nay. Para kang doktora. Napangiting wika niya sa ina. Aalis na nga sana siya subalit sa huli ay umupo siya sa hapag. Napagtanto niyang tama ang ina. Kung hindi siya makakasama sa medical outreach program ng araw na yon, ay siguradong may ibang pagkakataon pa naman. Pagkatapos kumain ay saka palang tumulak si Ceres pa ospital. Dahil maaga pa at weekend ay maluwag ang kalsada. Alas 5:30 ay nasa ospital na siya. Subalit tulad ng inaasahan, wala na roon ang mga kasamang volunteer nurse. Pagpasok niya sa entrance ng ospital ay agad niyang namataan si Doc Adam sa coffee shop. Natigilan siya. Yun ang unang beses na nakita niyang naka-polo shirt at maong na pantalon ng binata. Ang gwapo pa rin niya kahit anong ayos niya. Wika niya sa sarili. Bago pa siya magbawi ng tingin ay bumaling ang doktor sa direksyon niya. Nagtama ang mga mata nila. Ngumiti siya kay Adam bago lumapit dito. Doc Adam, good morning. Bati niya sa lalaki. Bakit nandito ka pa? Hindi ba kasama ka sa Pampanga? Nakalis na ang sasakyan niyo. Kunot ang noong wika nito. Alanganin siyang ngumiti. Naiwan kasi ako ng shuttle bus, Doc. Bakit? Ano kasi, late na ako nakatulog kaya late nagising. Nakalimutan ko ring mag-alarm. Nakangusong sagot niya. That's irresponsible of you, Nurse Ceres. Partly, kasalanan mo yun, Doc. At bakit naging kasalanan ko? Ako bang nagpuyat, Nurse Ceres? Bahagya siyang natawa bago muling napanguso. Dahil sa'yo kaya napuyat ako. Hindi ako nakatulog kasi naalala ko yung pag-uusap natin kahapon. Iniisip ko kasi na baka galit ka sa akin dahil sa mga nasabi ko. Hindi ako galit. Ngumiti siya. Talaga, Doc? Buti naman. Kung ganoon, pwede pala akong sumabay sa'yo pa Pampanga. Kahit magbayad ako ng pamasahe, Doc. Okay. Tango nito. Nagliwanag ang mukha niya. Thank you, Doc. Sumalyap ito sa suot na relo. Kung hindi ka pa nag-aalmusal, kumain ka na. We'll leave right after you're done. Kumain na ako, Doc. Ikaw? I only drink coffee in the morning. Sige, Doc. Libre ko na yung kape mo. No need, Nurse Ceres. Hinawakan niya ang braso nito. Sige na, Doc. Isasabay mo naman ako sa kotse mo eh. Lumanok ito at napatingin sa kamay niyang nasa braso nito. Ay, sorry, Doc. Anya at binawi ang kamay sa braso nito. It's okay. Yung kape ko, honey americano. Napakurap si Ceres kasabay ng biglang pagkabog ng dibdib nito. Ano, Doc? Yung gusto kong kape, americano with honey. Honey americano ang tawag. Okay, Doc. Noted. Bahagyang natawang sagot niya bago tumalikod para magpunta sa counter. Akala ko naman tinawag niya akong honey. Wika ng asyumerang parte ng isip niya. Tuloy ay natatawang napailing na lang siya. Tulad ng sinabi ni Doc Adam, pagkatapos nilang bumili ng kape ay dumiretso sila sa kotse nito. Doc, akala ko alis na tayo. Tanong niya kay Adam nang hindi pa nito paandarin ng sasakyan pagpasok nila sa sasakyan nito. Bumaling sa kanya si Adam. I just want to say something before we leave. Ano yun, Doc? I'm sorry about yesterday and the other days that I was rude to you. Bumuntong hininga ang doktor. It was 5 years ago when that incident happened, Nurse Ceres.
Yung pasyenteng muntik nang mamatay, it was my younger sister. Bata pa lang si Athena, may asthma na siya. Dahil sa kanya kaya ako piniling maging pulmonary doctor. That incident 5 years ago almost ended her life. Thank God, I and other doctors managed to save her life. Napasinghap si Ceres sa revelasyong nalaman mula kay Adam. Dok, hindi ko alam na kapatid mo pala yung pasyenteng muntik nang mamatay. Ngayon ay lubusan na niyang naiintindihan ang magaspang na trato ni Adam sa mga nurse na tulad niya. Nagpatuloy si Adam sa pagsasalita. After that, I became critical with all the nurses I work with. I always demand perfection from them. Ayoko ng kahit gaano kaliit na pagkakamali. Until I realized I've become too much. Maliit na ngumiti sa kanya ang binata. You were right the other day, Nurse Aries. Nobody is perfect. Even I commit mistakes. So why would I demand perfection from everyone else? Why would I throw off it over a simple and harmless mistake? Mali ako sa bagay na yun. So thank you for talking to me and making me realize those things. Nakakaunawa ngumiti siya kay Adam. Naiintindihan ko na rin kung bakit gano'n ang trato mo sa aming mga nurse, Doc. At sorry sa insidenteng nangyari noon. I'm sure it was traumatizing to you and to your family. Pero thank you rin, Doc. Kasi binuksan mo yung puso mo sa mga sinabi ko. Nasabi sa akin ni Patty na nagsorry ka daw sa kanya kahapon. Yeah, I apologize to her. I snapped at her over a simple mistake and I realized I was too much. Thank you, Doc. Ngumiti si Adam. No, Nurse Aries. I should be the one thanking you. From now on, I will treat you and your colleagues better. Hindi ka naman na masungit sa akin, Doc. I mean, nung una oo, as in. Grabe ka naman kasi makatingin, parang papatayin mo ko. I'm sorry. Okay lang yun, Doc. Kahit namuntik na ako maihilon sa kaba. Kasalanan ko din naman kasi. What? Muntik nang maihi? Natawa siya. Joke lang, Doc. Malakas pa yung bladder control ko, no? Pero seryoso, kabado talaga ako nun. I'm sorry. Bahagyang nakangusong wika nito. I told you okay na, Doc. Tama na ang pag-a-apologize. So, are we okay now? Ha? Okay na ba tayo? Hindi ka nagalit? Hindi naman ako nagalit sa'yo, Doc. Oo, nainis lang ako nung naglitanya ako, pero never naman ako nagalit. Okay, good. Thank you, Ceres. Ngumiti ito bago sa wakas ay pinaandar ang sasakyan. So, Doc, ibig sabihin ba niyan lagi na kitang makikitang nakangiti? Kasi sabi mo magiging mabait ka na. Baling niya sa lalaki habang nasa biyahe sila. No, I will treat your colleagues better, but they will find it weird if I smile at them. Kung sa bagay, baka nga mawirdohan ng mga yon. E di sa akin ka na lang laging ngumiti, Doc. Pabirong wika niya. Alright. Sang-ayon ito na ikinabigla niya. Seryoso, Doc? Sige nga, smile ka ngayon sa akin. No. Oh, akala ko ba ngingiti ka na sa akin lagi, Doc? Bakit ayaw mo naman ngumiti ngayon? Nakalabing tanong niya. Sumulyap ito sa kanya at nagangat ang kilay. Pinagtitripan mo ako eh. Hindi ah. Gusto lang kitang nakikitang ngumiti kasi mas gumagwapo ka. Dali na, smile na, Doc. Sakto huminto si Adam dahil sa traffic light. Bumaling sa kanya ang binata at ngumiti. Ganito ba? Tila nagwala ang puso ni Ceres sa ngiting yon ng lalaki. Kinailangan pa niyang tumikim para pigilang matulala sa gwapong mukha nito. Oo, ganyan nga, Doc. Grabe, ang gwapo mo lalo. Alam mo ba yon? Bahagyang natawang umiling ito. Binobola mo ako. Nanlaki ang mga mata niya. Doc, pati yung tawa mo ang ganda sa pandinig. Ngumuso si Adam. Niloko mo na talaga ako. Ang kulit mo talaga. Hindi nga, Doc. Promise. I swear on my grandmother's grave. Dinamay mo pa ang lola mo. Ay, totoo naman kasi. Ayaw mo maniwala eh. Dapat lagi kang mag-smile. Ayaw mo bang lalo kang gumapo sa paningin ng ibang tao? Ayoko. I don't need validation from anyone. Alam ko nang gwapo ako. Namilog ang mga mata ni Ceres bago mahinang natawa. Ay, may tinatago ka rin palang yabang ah. Pero sige, okay lang. Totoo naman kasi. Muling umandar ang sasakyan kaya bumaling si Adam sa kalsada. Siya naman ay inikot ang tingin sa paligid. Pwede ako magpatugtog, Doc? Sure.
Napangiti siya. Wala pa silang isang oras magkasama sa kotse nito pero lalo niyang napatunayan na mabait naman talaga ang lalaki. At sa wakas narinig ko na rin siyang tumawa. Ang sarap sa tenga. Wika pa niya sa isip. Anong music ang gusto mo, Doc? Baling niya sa lalaki. Play anything you want. Paano kung K-pop ang gusto ko? Go ahead. Wag lang masyadong malakas. Sige, Doc. Bait mo naman. Swerte naman ng girlfriend mo. May girlfriend ka na ba? Malamang meron. Imposibleng wala eh. Ang successful mo. Tapos di ka naman pala talaga masungit. Wala. Wala kang girlfriend? Bakit? I'm busy with work. At kailangan ba lahat ng gwapo may girlfriend? Nurse kulit. Alam mo, una pa lang, napansin ko na napakakulit mo at kalog. Nakulit talaga ako, Doc. Pero sa tanong mo, hindi naman dapat laging may jowa ang mga gwapo. Kasi yung iba, boyfriend din ang gusto. Natatawang sagot niya. I'm not gay. Wala naman akong sinabi, Doc. Nag-joke lang ako. Gets ko naman yung sinabi mo. Ako nga rin maganda pero walang boyfriend kasi busy sa trabaho. I know. Ay, bakit mo alam, Doc? Tumikim ito. Narinig ko lang sa mga katrabaho mo. Ay, Doc, chismoso ka rin pala ha. Sumabay lang ako dito sa kotse mo. Ang dami ko nang nalaman tungkol sa'yo. Feeling ko tuloy close na talaga tayo. Ako rin. Ang daldal mo pala talaga. Sorry naman. Naririndi ka na ba sa'kin? Sige, Doc, isizipper ko na tong bibig ko. It's fine. I don't mind, Cerise. Cerise, wala nang nurse? Ang haba eh. Wala naman tayo sa ospital. Hindi niya napigil ang pagngiti. Feeling ko close na talaga tayo. So pwede na rin bang hindi na kita tawaging Doc kapag wala tayo sa ospital? Pwede. Lumapad ang ngiti niya sa sagot nito. Subalit agad ring napawi yon nang biglang sumakit ang tiyan niya. Bakit bigla kang tumahimik? I told you it's okay to speak. Bumaling sa kanya si Adam at kumunot ang noo. Okay ka lang, Cerise. Bakit namumutla ka? Doc, ano kasi? Sagot niya kasabay na pag-aalburuto ng tiyan. What is it? Is there something wrong? Bahagya siyang napapikit kasabay ng biglang pamamawis. Doc, biglang naglako ang tiyan ko. Na-stress kasi ako kanina dahil nalate ako ng gising. Pwedeng ihinto mo muna sa malapit na gas station? Nasa expressway na sila ng mga oras na yon. Oh, okay. May gasoline station 3 minutes away. Can you hold it, Cerise? Oo, Doc, kaya naman. Good, I'll drive faster. Wika nito at binilasan nga ang pagmamaneho. Kinagat ni Cerise ang ibabang labi habang tutop ng kamay ang tiyan. Kulang 1 minuto pa ang lumipas at lalong kumulo yon. Doc, pwedeng pababa ng bintana? Bakit? Nauutot kasi ako, Doc. Pwedeng pabukas ng bintana tapos takpan mo ang ilong mo. I'm driving, Cerise. I can't cover my nose. Anito kasabay ng pagbaba ng bintana ng sasakyan. Ihinto mo muna yung kotse sa gilid. No. Doc naman eh. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin nang hindi na niya napigilan ang paglabas ng masamang hangin mula sa katawan niya. Agad na kumalat ang amoy niyon sa sasakyan kahit nabukas ang bintana. Nang mga sandaling yon ay gustong maiyak ni Cerise sa kahihiyan, ni hindi niya magawang tumingin kay Adam. Namalayan na lang niya na nakahinto na ang sasakyan sa parking lot ng isang malawak na gas station sa NLEX. We're here, Cerise. Come on, let's go to the comfort room. Ani Adam, ito pa ang nag-alis ng seatbelt niya. Ako na, Doc. Kaya ko na to. Dito ka na lang. Bago pa ito makasagot ay agad na siyang bumaba ng sasakyan. Dumiretso siya sa banyo. Tagumpay na nailabas ni Cerise ang sama ng loob. Halos paulanan niya ng pabango ang sarili bago lumabas ng CR. Yun nga lang, hindi niya alam kung paano haharapin si Adam. Parang gusto na lang niyang magpaiwan na lang sa gitna ng expressway ng mga sandaling yon. Kaya mo yan, Cerise. Mag-sorry ka na lang kay Doc. Pangaalo niya sa sarili bago naglakad pabalik sa sasakyan. Okay ka na, Cerise? Tanong ni Adam. Oo. Tipid na sagot niya. Good. Take this. Inabot nito sa kanya ang isang gamot at bote ng tubig. Salamat, Doc. Pagkatapos niyang inumin ang gamot ay nahihiyang bumaling siya kay Adam. Sigurado kang okay ka na? If you're not okay, pwede tayong bumalik ng Manila. It's okay. Marahan at tila may pag-aalalang wika nito sa kanya. Hindi, Doc. Okay na ako. Nahihiya lang ako. Hindi ko alam kung paano ka haharapin. Nakakahiya talaga yung nangyari. Sorry.
Mahina siyang umungol at tinakpan ng palad ang muka. Hey, look at me. Masuyong sambit ng binata. Ibinaba ni Cerise ang kamay na nakatakip sa muka. Sumalubong sa kanyang gwapong muka ni Adam. It's okay, Cerise. Wala kang dapat na ikahiya. It's normal. Nangyayari naman talaga yung mga ganun pagkakataon. Nakakahiya pa rin, Dok. Naamoy mo yung utot ko. Ang baho. It's okay. Wala namang mabangong utot. Muli siyang umungol. Nakakahiya talaga, Dok. Ayoko na. Humalakhak si Adam. Sinamaan naman niya ito ng tingin. Ayoko na talaga, Dok. Pinagtatawanan mo ko. Tumikim ito. No, sorry. Natawa lang ako kasi ang cute mo. Hindi ka pala makulit palagi. Mahiyaan ka rin. Nagwala ang puso niya sa kabila ng kahihiyang nararamdaman. Ako? Cute? Oo, Nakangusong sagot nito. cute ka pala kapag nahihiya ka. Bigla ay napalitan ng kilig ang hiya sa katawan niya. Hindi mo ako inuutulang, Dok. Bakit naman kita uutuin? Ano ka ba, bata? Ngumuso siya. So cute talaga ako. Oo, cute ka, Cerise. Sige, Dok, maniniwala ako sa'yo. Ngumiti ito. Come on, let's go back to the road. Nakangusong tumango siya. Isang oras ang nakalipas, narating nila ang isang bayan sa Porac, Pampanga, kung saan magaganap ang medical program nila. Naroon ang mga kasama nila na naunang umalis kanina. Cerise, kay Doc Adam ka pala sumabay? Gulat na wika sa kanya ni Nurse Joanne. Oo, siya yung nakita ko sa ospital kanina eh. Naku, buti naman at nagkapuso siya na isabay ka. Mabait naman si Doc Adam. Anya rito. Nagangat ng kilay ang babae na tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ngumiti na lang siya rito. Ilang sandali pa ay naging abala silang mga nurse sa pag-aayos ng mga gamot, medical equipment at paraphernalia na gagamitin nila para sa programa. Bago pa naman na nagsimula ang medical mission ay nilapitan siya ni Adam. Stay with me, Cerise. Ikaw ang gusto kong mag-assist sa akin. Anito sa kanya. Sigurado ka, Doc? Teka, nakaka-pressure naman. Baka magkamali ako. Huwag mo kong bubugahan ng apoy, ah. Don't worry, I won't be like that anymore. Okay, Doc. Sabi mo yan, ah. Ngumiti ang binata. Nagwala naman ang puso niya. Ano ba to? Parang kadang ngiti niya sa akin, lalo siyang pagwapo ng pagwapo sa paningin ko. Anya sa isip. Nagsimula ang medical mission nila para sa katutubong Aita. Tulad ng sabi ni Adam, siya ang nag-a-assist sa binata. Seryoso ito pagdating sa trabaho, subalit ni minsan ay hindi tumaas ang boses nito. Hindi napigilan ni Cerise na mapangiti habang pinapanood si Adam na makihalubilo sa mga pasyente. Hindi niya ito nakitaan ng pagkailang kahit na madudungis ang karamihan sa mga pasyenteng kaharap nila. Mahaba din ang pasensya nitong magpaliwanag sa mga pasyente. Pagdating ng lunch ay sandali silang kumain bago nagpatuloy sa ginagawa. Dahil dinagsa sila ng mga katutubo na nais makatanggap ng libreng serbisyong medikal, inabot sila ng hapon. Dok, kaya pa? Pahinga ka muna. Ani Cerise kay Adam. Mula kanina'y okupado ito ng pasyente at nagpahinga lamang ng kumain. Nagmaneho pa ito ng sasakyan kanina. Siguradong pagod na ito. It's fine, tapusin ko na to. Kawawa naman yung mga taong nakapila. Kanina pa rin sila dito. Ikaw, pwede ka magpahinga, Cerise. Kayang-kaya pa, Dok. Sanay ako sa trabaho, no? Nakangiting sagot niya. Kumpara kay Adam, ay mas magaan ang ginagawa niya. 5:00 ng hapon nang matapos ang medical mission. Bago sila umalis ay inimbita silang kumain ng ilang opisyal ng naturang bayan. Nagpahanda ito ng buffet meal para sa kanila. Dok, tikman mo tong pork sisig. Naku, kapag sisig Kapampangan, the best talaga. Anya kay Adam na kasama niya sa mesa. Inilapit niya rito ang plato ng sisig. Tinikman yun ni Adam at tumango-tango sa gitna ng pagkain. Napangisi siya nang halatang nasarapan ito sa pagkain. Manyaman, no? Mayabang na wika niya sa lalaki. Ano? Manyaman? Kapampangan word yun ng masarap, Dok. Manyaman. Marunong ka magkapampangan? Kapampangan kasi yung nanay ko, taga-Angeles sila, kaya masarap magluto yun eh. Ikaw, masarap ka rin ba magluto? Natawa siya. Sorry to disappoint you, Doc, pero hindi ko namana yung galing sa pagluluto ni nanay at lola. Ganda lang naman ako sa kanila. The rest sa tatay ko na. Bahagyang natawa si Adam. Come on, kumain ka rin. Ayokong kumain ng marami, baka sumakit na naman ang tiyan ko sa biyahe.
Ikaw na lang ang kumain, nabubusog na rin ako habang pinapanood kitang kumakain. Bahagyang kumunot ang noon nito. Nabubusog kang panoorin ako? Oo, kasanting mo kasi. Ano? Sabi ko, ang gwapo mo kasi. Natatawang umiling ito. Kanina mo pa ako binobola, Cerise. Hindi yun pambobola, Dok. Totoo yun ha. Nakangiting sagot niya at pabirong kumindat dito. Napangiti na lang din ito bago nagpatuloy sa pagkain. Pag-uwi nila sa Maynila ay kay Adam siya muling sumabay. Subalit habang nasa biyahe ay hindi niya namalayan na nakatulog siya. Nagising siya na madilim na at malakas ang buhos ng ulan. Naku, Dok, sorry. Natulugan pala kita. Wika niya sa binata. Bumaling sa kanya si Adam. It's okay, Cerise. Inayos niya ang buhok. Nasaan na tayo? Malapit na ba tayo sa ospital? Naiihi na kasi ako. Bumaling siya sa labas. Mabagal ang usad nila dahil sa lakas ng ulan at kapal ng sasakyan sa kalsada. Medyo malayo pa. Kanina pa walang usad ng sasakyan. The traffic worsened because of the heavy rain. Bumaling sa kanya ang lalaki. Yung kondo ko malapit na dito. Only a few meters away from here. Pwedeng dumaan muna tayo doon para makapag-CR ka. Doon na rin tayo magpalipas ng ulan. Kung okay lang sa'yo, sige, Doc. Sorry, kanina ka pa nahahasal sa akin. Don't worry about it, Cerise. Baliwalang sagot nito at tipid pang humiti. Ilang sandali pa, umusad ang sasakyan at nakarating sila sa kondo ni Adam. Pagpasok sa unit ng binata ay agad siyang dumiretso sa banyo. Paglabas ng CR ay naabutan niyang gumagawa ng kape ang binata. Let's drink coffee first. Lalong lumakas ang ulan. Magpatila muna tayo bago kita ihatid. Kahit mag-commute na lang ako pag hina ng ulan, Doc, para makapagpahinga ka na rin. Nag-drive ka na papunta at pabalik tapos maghapon ka bang nag-check up ng mga pasyente. It's okay, hindi naman ako pagod. Sanay ako sa mahabang trabaho. Ay nako, Doc, masipag ka rin pala. Lalo kitang magiging crush niyan, sige ka. What? Tila natigil ang gagad nito. Masipag ka. No, the other one. Crush mo ko? Well, may de-deny ko pa ba? Nasabi ko na. Nakangusong sagot niya kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Oo, crush kita, Doc. Kahit sinungitan mo ako nung una. Huwag ka nang magtaka dahil gwapo ka tapos hindi ka naman talaga masungit. Pero wag lalaki yung ulo mo ah. Crush lang naman, Doc. Anyway, like I said, wag mo na akong ihatid mamaya. No, ihahatid kita, Cerise. Huwag ka makulit. Makulit ka rin. Sabi ng kaya ko naman na, Doc. It's getting late. I'll get worried. Kung ayaw mong ipagmaneho kita, then stay for tonight. Bukas kita ng umaga ihahatid sa bahay niyo. Napakurap siya. Pwede akong matulog dito? Yes, I have a spare bedroom. And don't worry, you're safe with me, Cerise. Ikaw, hindi ka natatakot, Doc? Saan naman? Kakasabi ko lang na crush kita. Hindi ka ba natatakot na makagapangin kita? Natawa ito. Well, you can try. Sige, susubukan ko tapos sa presinto na pala ang diretsyo ko, no? Humalakak si Adam. Natawa din siya. Joke lang, Doc. Kahit crush kita, di naman ako desperada, no? Saka mahal ko ang trabaho ko. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ko. Alright, Cerise. Call your mother. Hindi na, magme-message na lang ako. Call her. Gusto kong ipagpaalam kita ng maayos sa kanya. Grabe, Doc. Hindi naman ako teenager. Babyface lang ako pero 27 na ako. Cerise. Ito na nga, Doc. Saktong paglabas niya ng cellphone ay tumunog yon. Sinagot niya ang tawag ng ina. Anak, nasan ka? Ang lakas ng ulan ah. Bungad sa kanya ng ina mula sa kabilang linya. Nay, nandito ako sa kondo ni Doc Adam. Sobrang traffic kaya baka bukas na ako makauwi. Saan ka matutulog? Sa kondo ng doktor na yan? Okay lang naman, Nay. Don't worry, mapapagkatiwalaan tong si Doc. Wika niya sa ina. Give me your phone, Cerise. Wika ni Adam. Ibinigay niya sa lalaki ang cellphone. Ito ang kumausap sa kanyang ina. Napangiti siya habang nakatingin sa doktor. Para lang siyang boyfriend ko na ipinagpapaalam ako kay nanay ah. Nangingiting wika niya sa isip. Okay na, sabi ng nanay mo. Wika ni Adam pagkatapos nitong isoli sa kanya ang cellphone niya. Thanks, Doc. Ngumiti ito. Gutom ka ba? Konti lang ang nakain mo kanina. May pagkain ako dito, microwave ko lang. Medyo. Basta kakain ka rin, Doc, ha? Alright.
May strawberry rin dito sa ref. You told me gusto mo nun, di ba? Lumawak ang ngiti niya. Oo, grabe naaalala mo pa talaga. Thank you. You're welcome, Cerise. Habang kumakain ay nagtanong siya kay Adam tungkol sa pamilya nito. Nalaman niyang panganay ito sa dalawang magkapatid. Sa Amerika ito nag-aral ng pagdodoktor bago umuwi ng Pilipinas. Isang businessman ang ama nito habang ang ina ay isang pilantropo. Tulad niya ay malapit din pala si Adam sa pamilya nito. Subalit pinili nitong bumukod dahil simula nang maging doktor ang binata ay kinukulit na ito ng ina na mag-asawa. Ano bang type mo sa babae, Dok? Tanong niya kay Adam. Yung maganda at makulit. Natigilan siya sa sinabi nito. Maganda siya at makulit. Ibig sabihin yung mga tipo niya ang type nito? O baka niloloko lang siya ng gwapong doktor? Seryoso nga, Dok. Seryoso naman ako Gusto ko ng maganda. Saka yung lagi akong napapangiti. Dok, maganda ako, saka makulit. Baka isipin ko, mga tulad ko yung type mo. Well, maganda ka naman. Pero makulit ka ba? Oo kaya. Natawa ito. Sige nga, kulitin mo ako. Ewan ko sa'yo, Dok. Naging close lang tayo, ganyan ka na sa'kin. Pabirong umirap siya bago kinagatan ng hawak na strawberry. Kumalat ang katas ng prutas sa baba niya. Bago pa niya mapunasan yon ay naunahan na si Adam. Hindi ka lang baby-faced. Parang bata ka rin kumain. Nakangiti at tila naaaliw na wika ni Adam kasabay ng marahang pagpunas nito sa baba niya gamit ang daliri. Nagwala ang dibdib niya at hindi agad siya nakasagot sa binata. Sorry, ang sarap kasi. Kumain ka rin, Dok. Kumuha siya ng isa at inabutan to. Sa halip na kuhanin yon gamit ang kamay ay kinuha yun ni Adam gamit ang bibig. Nakangiti nitong isinubo ang strawberry. Nag-init ang mga pisngi niya. Nang sandaling yon, gusto na niyang sunggaban ang gwapong doktor at halikan. Tumigil ka nga, Cerise Castillo. Saway niya sa sarili. Pasimple niyang ipinilig ang ulo bago muling sumubo ng strawberry. Nagpatuloy sila sa pagkain ni Adam hanggang sa naubos nila ang bowl ng strawberry na inilabas nito. Pasado 10:00 na nang ihatid siya ng binata sa guest room nito. Good night, Doc Adam. Sleep well and sweet dreams. Malaki ang ngiting kumuway siya dito. Ngumiti ang binata. Good night, Cerise. Dahil pagod ay mahimbing ang tulog ni Cerise ng gabing yon. Kinabukasan ay nagulat pa siya nang pasado 8:00 na siya nagising. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili bago lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya roon si Adam na naghahanda ng pagkain. Pagkatapos nitong ilapag ang plato ng bacon sa mesa ay lumapit ito sa kanya. Niyakap siya ng binata. Good morning, Cerise, love. Nalaglag ang panga ng dalaga. Bakit niyakap ako ni Adam? Diyos ko, nananaginip ba ako? Nawiwindang na tanong niya sa sarili. Love? Hindi makapaniwalang gagad niya sa lalaki. Yes, love. Walang good morning para sa akin. Hindi ba magandang umaga mo? Nakangiting sagot nito sa kanya bago inilapit ang mga labi sa tenga niya. I need your help, Cerise. Magpanggap kong girlfriend ko sa harap ni Mama. Bulong nito. Iginalaw niya ang mata at nakita niya ang isang ginang sa isang bahagi ng kusina. Eleganting sumisimsim ito mula sa hawak na tasa habang nakatingin sa kanila ni Adam. Nang pakawalan siya ni Adam ay masuyo siyang ngumiti sa lalaki. Of course, magandang umaga ko kasi ikaw agad ang nakita ko, love. Good morning. Humawak pa siya sa braso nito para dagdag effect. Muling ngumiti ang binata. I have a surprise for you, love. I want you to meet my mother. Iniharap siya nito sa ina. Mama, this is my girlfriend, Cerise. Ibinaba ng ginang ang hawak na tasa at lumapit sa kanya. Nice to meet you, Iha. Akala ko binibiro lang ako ni Adam nang sabihin niya na may girlfriend siya. Totoo pala talaga. Bahagya siyang natawa. Nice to meet you rin po, tita. Sorry po, kakagising ko lang. Napagod po kasi ako. Pero hindi po si Adam ang pumagod sa akin, ha. Napagod kami sa medical outreach program namin sa Pampanga kahapon. Natawa lang ang ginang sa sinabi niya. Don't worry, Iha. Nasabi na sa akin ni Adam na galing kayo sa Pampanga kahapon. My son has a great taste. Ang ganda mo. Kinilig siya sa papuri nito. Salamat po. Partida, bagong gising pa po ako. Mas maganda pa ako kapag bagong ligo. Kayo rin po, tita. Ang ganda niyo po. Kaya pala ang gwapo ni Adam. Ang ganda ng mommy niya.
I like you, Iha. Natatawang wika ng ina ni Adam. I like you din po, tita. Pati po itong anak niyo gusto ko. Gustong-gusto ko actually. Buti na lang gusto niya rin ako. Muling natawa ang ginang. I really like you, Iha. I can easily understand kung bakit ka nagustuhan ng anak ko. I would like to talk to you more pero may appointment ako sa dentist ko. Dumaan lang ako dito sa kondo ni Adam. Pwede naman po tayong magchikahan next time, tita, kapag pareho po tayong libre. How about next weekend? Sa bahay kayo mag-dinner ni Adam. Magpapahanda ako. Sige po, tita, kung hindi nakakahiya sa inyo. Alright, Cerise, Iha. I'll be expecting you on Sunday. Matamis itong ngumiti bago siya bineso. Bueno, I'll go ahead. Nice to meet you again, Cerise. And you, Adam, hindi ka makakapasok sa bahay sa linggo kapag hindi mo kasama si Cerise, okay? Don't worry, Mom. I'll bring Cerise with me. Ani Adam sa ina. Hinatid nila ang ina nito sa labas ng unit. Nang isara ng binata ang pinto ay humarap ito sa kanya. Thank you for helping me out, Cerise. You're welcome. Okay ba yung acting ko o nasobrahan? It's perfect. Do it again next Sunday, okay? Teka, isasama mo talaga ako para makipag-dinner sa mama mo? Umangat ang kilay ni Adam. Narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Hindi ako makakapasok sa bahay namin kapag hindi kita kasama. Nakangiting tumango siya. Okay, sasama ako sa Sunday at magpapanggap ulit na girlfriend mo. Thank you. Sus, maliit na bagay, Doc. Malakas ka naman sa akin eh. Natawa si Adam. Come, let's have breakfast. Pagdating nila sa kusina ay muling tumambad sa kanya ang almusal na niluto ng lalaki. Grabe, Doc. Marunong ka rin palang magluto. What, Cerise? Mas naging crush mo ba ako dahil marunong ako magluto? Pabirong tanong nito. Oo, kapatay mo na si Theo James sa puso ko. Pabirong sagot niya. Sino yun? Yung Hollywood actor na crush ko. Sino mas gwapo sa amin? Siyempre, siya. Pabirong sagot niya. Pero dahil pinagluto mo ako ng breakfast, ikaw na ang mas gwapo, Doc. Adam, call me Adam, Cerise. Wala tayo sa ospital. Ngumuso siya. Hindi ako sanay na Adam lang. Mas bet ko kapag may Doc na kasama. Kailangan mong masanay. You'll be my girlfriend, Cerise. Girlfriend? Tumikim ito. I mean, magpapanggap kang girlfriend ka sa harap ng pamilya ko sa weekend, di ba? Oo nga pala. Sige, from now on, hindi kita tatawagin Doc kapag wala tayo sa ospital. Good, Cerise. Thank you. Pagkatapos nilang kumain ni Adam, ay hinatid siya nito pa uwi. Ipinakilala niya ang binata sa kanyang ina. Nako, tama pala ang sinabi ng anak ko. Ang gwapo mo, iho. Wika ng kanyang ina kay Adam. Salamat po. Hindi ko alam na lagi akong kinukwento ni Cerise sa inyo. Oo, ikaw ang laging binibida ng anak ko pag uwi niya galing sa trabaho. Mukhang crush ka yata eh. Oo, Nay. Alam na ni Doc na crush ko siya. Huwag mo nang idaldan. Anya sa ina. Parehong natawa ang ina at si Adam sa sinabi niya. Sorry po kung ngayon ko lang naihatid si Cerise. Nagalmusal pa po kasi kami. Hinging paumanhin ni Adam sa kanyang ina. Okay lang, iho. Kahit nga hindi mo na iuwi tong anak ko, ayos lang. Pabirong sagot ng nanay niya. Nay naman, ganyan ka ba sa akin? Nakangusong sagot niya sa ina na muling ikinatawa ng dalawa. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Adam. Hinatid ito ni Cerise sa labas ng gate nila. Ingat ka, Doc. Salamat sa paghatid. See you tomorrow at work, Cerise. Paalam ni Adam. Hinintay niyang makaalis ang binata bago pumasok ng bahay. Pagbalik ni Cerise sa loob ng bahay ay malaki ang ngisi ng ina na nakaupo sa sofa habang hinahaplos ang alagang pusa. Umamin ka, anak. May nangyari ba sa inyo ni Doc Adam? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong ng ina. Ano ka ba, Nay? Wala, no? Sa ibang kwarto ako natulog, saka gentleman yung si Doc. Okay, nilinaw ko lang. Kasi kung meron, pikutin na natin si Doc. Gusto ko siyang maging manugang anak. Natawa na lang siya sa kalokohan ng ina. Kinabukasan na excited siyang pumasok sa trabaho. Nag-aayos siya ng medical records nang lapitan si Maha. Cerise, may kape ka dito. Anang babae at inabot sa kanya ang isang cup na dala nito. Wow, salamat. Libre to o may bayad? Galing yan sa crush mo. Nakangising sagot nito. Ha?
Nakasabay namin ni Patty si Doc Adam sa coffee shop sa baba. Aba, nagulat ako nang batiin kami. Nilibre pa kami ng kape. Tapos sabi niya, ibigay namin sa'yo yan. Ikaw anong meron sa inyo ni Doc? Wala friends lang kami. Talaga? Narinig ko kay Joanne sa kotse ka raw ni Doc sumabay nung Sabado Naku, nabighani sa'yo kaya pati sa'kin biglang bumait. Ang ganda mo, Cerise. Anong feeling ng gusto ka rin ng crush mo, ha? Natawa siya. Ano ka ba? Walang gusto sa'kin yung si Doc. Huwag kang ang issue. Nakakahiya naman kapag nakarating pa sa kanya. Nakangusyong nilubayan siya ni Maha. Napapangiti namang ininom ni Cerise ang kape na binili ni Adam para sa kanya. Pagdating ng out niya sa trabaho ay natanaw niya ang binata sa labas ng OPD. Otomatikong napangiti siya nang lapitan ito. Doc, salamat sa kape. Kabisado mo na talaga yung order ko You're welcome, Cerise. Come on, sabay na tayong umuwi. Pauwi na rin ako. Okay lang sa'yo, Doc. Kasi hindi ko tatanggihan yan. Come on, let's go. Anito. Sabay silang lumabas ng ospital at dumiretso sa sasakyan nito. Nasa cafeteria ako kaninang lunch break. Hindi kita nakita dun. Ani Adam habang nasa biyahe sila. Madalas kasi may baon akong lunch. Ipinagluluto ako ni nanay sa umaga. Oo nga pala, nabanggit mo na masarap pagluto ang nanay mo. Oo, Doc. Adam. Kung gusto mo, ipagbabaon din kita ng lunch bukas. Promise, masarap ang luto ni nanay. Okay, sige. Hihintayin kita sa office ko bukas. Doon tayo mag-lunch. Tulad ng sinabi niya sa binata, kinabukasan ay 2 tao ang baon niyang lunch. Pagdating ng lunch break ay umakyat siya sa 5th floor. Subalit naabutan niyang may kausap ang binata sa labas ng opisina nito. Si Dr. Leah ang kausap nito, ang magandang derma sa naturang ospital. Nakaramdam siya ng matinding panibugho habang pinagmamasdan ng mga ito, lalo na nang masaksihan niya na natawa si Adam sa kung anong sinabi ng babaeng kausap. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Cerise na hindi na lang isang simpleng paghanga ang nararamdaman niya sa gwapong doktor. Mahal na niya ito. Bago siya makatalikod at makabalik sa elevator ay nakita na siya ni Adam. Cerise! Tawag nito sa kanya. Ngumiti siya at lumapit sa mga to. Hi, Doc Adam. Doc Leah. Ngumiti sa kanya ang babae bago bumaling kay Adam. Well, I have to go, Adam. Send my regards to Tita Abby. Tumango naman si Adam sa doktor bago bumaling sa kanya. Come on, Cerise. Halika sa loob. Tahimik na nagpatianod siya kay Adam sa loob ng opisina nito. Yan na ba yung lunch natin? Tanong nito nang ibaba niya ang paper bag na dala sa coffee table nito. Oo, Doc. Adam. Pagtatama nito. Nasa ospital tayo. Pero tayong dalawa lang naman ang nandito sa office ko. Fine, Adam. Tipid na ngumiti siya at inayos ang pagkain nila. Tinulungan siya ng binata. Paborito ko to, Cerise. Komento ni Adam nang makita ang pagkain dala niya. Afritada yun at chop suey. Dahil alam na niya ang paborito ng binata ay yun ang ipinaluto niya sa ina. Oo, yan talaga pinaluto ko kay nanay. Tell your mother I said thank you, Cerise. You're welcome, Doc. Kain na tayo. Wika niya. Nagsimula silang kumain. Habang kumakain ay hindi niya napigilang isatinig ang tanong sa utak. Close pala kayo ni Doc Leah? Classmates kami ng college. We both took up BS Biology in UP. Edi close nga kayo. We're friends, yeah. Magkaibigan din ng parents namin. Bagay kayo, Doc. Pareho kayong doktor tapos maganda rin siya. Umuso siya at ibinaba ang hawak na kutsara. Bigla ay nawalan siya ng ganang kumain. Okay ka lang, Cerise? Medyo wala akong gana. Masama bang pakiramdam mo? Inilapat nito ang kamay sa noo niya. Nakagat niya ang ibabang labi sa ginawa nito. Okay lang ako, Adam. Kain ka lang dyan. Ayoko na, ako lang ang kumakain, Cerise. Ngumiti siya. Okay, ito na po. Muli niyang hinawakan ng kutsara at sumubo. Subalit muli ay hindi niya napigilang muling magsalita. Di mo pinansin yung sinabi ko, Adam. Sabi ko bagay kayo ni Doc Leah. I don't like her. Talaga? Hindi ba siya yung type mo? Maganda at napapangiti ka? She's pretty, yes. But I don't like her. There's someone I like, pero hindi yun si Leah. Isa pa, engaged na yun. Nagdiwang ang isang bahagi ng dibdib niya sa sinabi nito.
Gusto pa niyang itanong kung sino ang babaeng gusto ni Adam. Subalit sa pagkakataong yon ay pinigilan na niya ang sarili. Baka bumagsak ang puso niya kapag nalaman niya kung sino ang babaeng gusto nito. Paano kung ikaw yun? Wika sa kanya ng asyomerang bahagi ng isip niya. Kung ako yung gusto niya, edi hintayin kong umamin siya sa akin. Sagot niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw ay lalo pa silang napalapit sa isa't isa ni Adam. Madalas ay sabay silang kumakain ng binata at kung minsan ay isinasabay siya nitong pauwi. Araw ng Biyernes, maaga ang uwi ni Adam kaya muli isinabay siya nito sa kotse nito. Adam, anong isusuot ko sa Sunday? Tanong niya habang nasa biyahe sila pauwi. Just wear whatever you're comfortable with, Cerise. Hindi naman importante kung anong suotin mo. Importante kaya, kailangan ko maging presentable at maganda sa harap ng pamilya mo, no? Paano kung magsuot ako ng basahan? Sa tingin mo ayos lang yun? Ngumiti ito. Well, maganda ka pa rin naman kahit basahan ang isuot mo. Ewan ko sa'yo, binobola mo na ako. Ang layo mo na sa Doc Adam na lagi akong sinusungitan. Gusto mo bang maging masungit ulit ako? Siyempre hindi. Mas gusto kong lagi kang nakangiti sa akin, no? Good, Cerise. Sumulyap ito sa kanya at ngumiti. Gumanti rin siya ng ngiti sa binata. Hay, kaya pala lalo siyang gumapo sa paningin ko. Kasi lalo ko siyang minamahal. Anya sa isip. Doc Adam? Pwedeng, wag kang masyadong sweet sa akin sa linggo kapag nagpanggap akong girlfriend mo? Bakit naman? Baka kasi ma-fall ako sa'yo. Tapos hindi mo naman ako sasaluhin. Di masasaktan ako. Ayoko masaktan dahil sa pag-ibig. Kaya pwedeng moderate lang ang acting natin, ha? Ngumiti lang si Adam bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Pabiro siyang umirap. Ikaw na doktor ka. Huwag mo akong ngiti-ngitian lang dyan. Baka bigla na lang kitang akitin dyan. Totohanin ko pa ang suggestion ni nanay na pikutin ka. Anya sa isip. See you on Sunday, Cerise. Susunduin kita sa bahay niyo. Wika ni Adam pagdating nila sa bahay. Okay, see you Adam. Paalam niya sa binata. Kinabukasan, naging abala si Cerise sa pagsusukat ng mga damit na pagpipilian niyang isuot sa dinner nila ni Adam kasama ang pamilya nito. Pagdating ng araw ng linggo, pinili niyang isuot ang pangmalakasan niyang itim na dress. Nag-ayos siya ng buhok sa harap ng salamin ng silid niya nang may kumatok sa pinto niya. Adam, bakit nandito ka? Nabiglang tanong niya nang ang lalaki ang bumungad sa kanya. Pinakit ako ni tita dito sa taas. Puntahan na raw kita dito. Nakangiting sagot nito. Si nanay talaga? Sige, pasok ka muna. Pero teka, bakit may dala ka pang bulaklak? I brought this for you. Salamat. Nagwawala ang pusong kinuha niya ang bulaklak at inilapag sa dresser bago hinarap ang binata na nananatiling nakatayo sa gilid ng kama niya. Pinigilan niya ang sariling matulala sa kagwapuhan nito. Adam, yung sinabi ko ng Biyernes, pwedeng moderate lang ang aktingan natin. Huwag masyadong sweet at clingy. What if I want to, Cerise? Ha? Ano? Paano kung gusto kitang yakapin sa harap ng pamilya ko? Paano kung gusto kitang halikan? Napalunok siya. Adam, teka, maawa ka naman sa akin. Aware ka na gusto kita. Kapag naging sweet ka sa akin, lalo akong mafafall sa'yo. Paano kung handa naman akong saluhin ka, Cerise? Nagloading ang utak niya sa sinabing yun ni Adam. Ano yung sinabi mo? Tinawid ni Adam ang distansya nila at sinalubong ang mga mata niya. Kung ikaw crush mo pa lang ako naman in love na sa'yo. Mahal kita, Cerise. I have liked you since the first time we met. Simula nung araw na makilala kita, hindi ka na mawala sa isip ko. Kaya nga siguro, hindi ko magawang patuloy na sungitan ka. Kaya nga pumayag akong kulutin mo ako. Kasi gusto kita. At habang nakakasama kita, lalo ako nahuhulog sa'yo. Mahal mo ako, Adam? As in, walang halong joke? Hindi makapaniwalang tanong niya. Why would I joke about this matter, Cerise? Hinawakan nito ang kamay niya. I'm in love with you. Kahit na makulit ako? Kahit na maingay ako? Kahit na mabaho ang utot ko? Natawa ito bago muling sumeryoso. I love you and everything about you, Cerise. So before we leave this room, pwede ko bang malaman kung pwede akong manligaw sa'yo? Manliligaw ka? Mahal kita, at gusto kong mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo.
So yes, diligawan kita, Cerise. Hindi sapat para sa akin na crush mo lang ako. I want you to fall in love with me. Really hard. Gusto kong mabaliw ka sa akin, tulad ng pagkabaliw ko sa'yo. Hindi lang puso ni Cerise ang nagdiwang sa mga sinabing yun ni Adam, kundi maging ang buong pagkatao niya. Ang totoo, Adam, mahal din kita. Hindi lang simpleng crush ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal na kita. Narealize ko to nung nakita ko magkasama kayo ni Doc Lia. Gusto ko siyang sabunutan sa selos kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Gusto kong tubuan ng kulugo yung flawless niyang skin para mabawasan naman ang kagandahan niya. Right then and there, I realized I'm in love with you. Ngumiti siya rito. Mahal kita, Doc. Kaya hindi mo na kailangan mandigaw. Kasi kung baliw ka pala sa akin, baliw din ako sa'yo. It's a match. Masuyong ngumiti si Adam. So, are you telling me that you're my girlfriend now? Oo, girlfriend mo na ako. Boyfriend na kita, Adam. Pero kung gusto mong manligaw, pwede naman. Basta yung panliligaw mo may kasamang kiss, ha? Hindi na niya napigilan ng sarili na hawakan ng kissable lips ni Adam. Umangat ang sulok na mga labi nito. You wanna kiss me that bad? Nakangusong tumango siya. Kung alam mo lang, Doc, nung kumain tayo ng strawberry sa kondo, gusto na kitang sunggaban nun. Buti na lang may self-control ako. The feeling is mutual, sweetheart. Bahagyang natawang sagot ni Adam. Talaga? Gusto mo rin akong sunggaban nun? Sobra. Masuyong sagot ni Adam bago nito ibinaba ang muka at sinakop ang mga labi niya. Nagsalo sila sa isang matamis na halik. Hanggang sa pareho silang mapaupo sa kama niya. Teka, Doc, sabi ko hindi mo na ako kailangan ligawan. Pero hindi pa ako handa sa matured roles. Hanggang kiss lang muna. Saka, nasa baba lang si nanay. Wika niya kay Adam nang pakawalan nito ang mga labi niya. Masuyong ngumiti si Adam. Girlfriend na kita, pero kahit tayo na, manliligaw pa rin ako. How about that? Ikinawit niya ang kamay sa batok nito. Perfect, Doc. Now, pwede mo ba akong halikan ulit? Basta kiss lang ha, next month na ang second base. Muling natawa si Adam bago muling sinakop ang mga labi niya. Nang gabing yon, ipinakilala siya ni Adam sa pamilya nito bilang nobya nito. Ang hindi alam ng mga ito, yun ang unang araw nila ni Adam bilang opisyal na magnobyo. Masaya si Cerise na nagustuhan siya ng buong pamilya ni Adam. Wala namang problema sa ina ni Cerise dahil una pa lamang ay botong-boto na ito kay Adam. Agad na kumalat sa ospital ang relasyon nila. Nagulat pa ang lahat dahil sa reputasyon ni Adam na pagiging masungit sa mga nurse. Pero nagbago ang tingin ng mga ito sa binata dahil tuluyan ng naging palangiti at friendly si Adam lalo na sa mga nurses. Wala nang mahiling pa si Cerise bilang nobya ng binata. Napakabuting nobyo ni Adam. At sa bawat araw na lumilipas ay lalo pang lumalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa unang anibersaryo ng relasyon nila ay naging fiancé niya si Adam. Nasa isang medical mission sila sa probinsya ng Isabela nang mag-propose sa kanya ang nobyo. Will you marry me, Cerise? Will you be my wife and the mother of our future kids? Will you do this work with me until we grow old? Will you be my nurse forever, until the end of time? Buong suyong tanong ni Adam habang nakaluhod at hawak ang isang singsing. Walang pag-aalinlangang tumango si Cerise sa minamahal na doktor. Of course, I will marry you, Doc. Papakasalan kita, kahit saan at kahit kailan. Handa akong maging may bahay mo, maging ina ng mga anak mo, maging partner mo sa lahat ng bagay. Kasabay ng pagsuot ni Adam ng singsing sa daliri niya, ay napuno ng palakpakan ng paligid mula sa kapwa doktor at nurse na kasama nila. Maging sa komunidad na binigyan nila ng serbisyong medikal ng araw na yon. I love you, doktor ng buhay ko. Ngiti niya kay Adam nang maghiwalay ang mga labi nila. Gumanti ng ngiti si Adam. I love you too, Cerise, ang nurse ng buhay ko. 5 buwan ang nakalipas. Naganap ang pag-iisang dibdib ni Cerise at Adam. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ng dalawa. Hindi lumipas ang 1 taon ay isinilang ni Cerise ang unang anak nila ni Adam. Pinangalanan nila yung Camila, sunod sa St. Camillus na pangalan ng ospital kung saan sila nagtatrabaho, at isa sa mga patron saint ng mga doktor at nurses. Sinang mag-aakala na sa pagpasok ni Cerise sa ospital na yon ay hindi lamang matutupad ang pangarap niyang maging ganap na nurse,
kundi nakilala pa niya ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Sinungitan man siya noon ni Adam, pero dahil sa kakulitan niya ay nagawa niyang palambutin ang puso nito. At ngayon ay walang hanggang pagmamahal ang pinangakong ibibigay sa kanya ng lalaking pinakamamahal. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.